Nangangamba ang ilang taga-Konsolasyon Cebu ngayong sa lugar na nila itinatapon ang mga basura ng Cebu City kasunod ng pagguho sa Binaliw Landfill. Nakatutok si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Matapos isara ang Binaliw Landfill dahil sa pagguho ng bundok nito ng basura. Sa isang pribadong facility sa bayan ng Konsolasyon, pansamantalang itinatapon ngayon ang mga basura mula sa Cebu City. Pero nangangamba ang Barangay Pulpog kung nasaan ang pasilidad sa peligrong maaring idulot nito. Amo ana prevention ra gyud nga dili may kuan mi kung sa mga safety sa among katawhan diha. Tungod sa hitabo sa landfill sa Binaliw nga dili pud mi gusto nga mausban pud diri sa among barangay kay ang kinabuhi usara baya, sir. Bukod pa yan sa traffic na nasaksihan ng GMA Regional TV kanina. Dumagdag pa kasi ang mga truck mula Cebu City sa mga dati ng truck mula sa bayan mismo ng Konsolasyon at katabing bayan ng Liloan. Bukod sa pag-aayos ng ruta, gusto ng barangay na limitahan ang pagtatapon ng basura mula umaga hanggang alas 10 lang ng gabi para hindi makaisturbo sa mga residente kung oras ng tulog. One-way policy. Then ang kanang monitoring sa karsada. Then ang kanang howling time nila. Kana bitaw mga basurang magkatag niya. Wala na mo claim kung kinsa ng basura ba. Nya mo na siya nga mapangitaan sa dunta nagpaagi ng inana ba nya unsa ka safety pod. Samantala sa statement ni Konsolasyon Vice Mayor at Acting Mayor Johannes Joy Aligado, sinabi nitong hindi tutol ang Barangay Council ang pagpasok ng Cebu City sa naturang landfill. May mga tanong lang sila hinggil sa validity sa pag-operate ng landfill facility. Pero anya, valid pa naman ang Environmental Compliance Certificate o ECC ng nasabing kumpanya. Anya, ang pangyayari ay pagtulong na din sa Cebu City na nangangailangan talaga ng pagtatapunan ng kanilang basura sa ngayon. Pero temporary lang naman daw, lalo't naghahanap ang Cebu City ng alternative para sa kanilang solid waste management. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Alan Domingo nakatutok, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ekstremang libangan ng mga kabataan sa Valencia Negros Oriental. Ang kanilang trip, magpadaos-dos sa kalsada, sakay ng kanilang mga tradisyonal na scooter na kung tawagin, ligiron. Babala, lalo na sa mga bata, huwag gagayahin ang inyong mapapanood. 1, 2, 3. Umaarangkada ang vlog ng grupo ni Vince. Ang finiflex kasi nila sa kanilang mga video. Nagauna ang jersey! Ang buwis-buhay nilang pagpapadaos-dos ng mga burol at kalsada ng Valencia Negros Oriental. Sakay ng kanilang makeshift na scooter na kung tawagin, ligiron. Ang ligiron, walang makina. Gawa lamang ito sa kahoy at kawayan. Ginagamit po ito dati ng mga ancestor namin. Ito ang nagsisilbing sasakyan nila noon. Ginagamit nila pag-igib, pagdala ng mga iba-ibang produkto na panghanap buhay. When times goes by, nagkaroon na ng mga motorsiklo. So, itong ligiron hindi na masyadong nagamit. Ang ligiron na dati nilang katuwang sa paghahanap buhay, ginawa na nila itong libangan. Taon-taon din silang nagdadaos ng ligiron racing competition kung saan sila nagpapabilisan at nagpapataasan ng talon habang sakay ng kanilang mga ligiron. Every year na siya nagre-racer until 2018 or 2019. But suddenly, natigil ito nung nagkaroon ng pandemic. Ngayon, unti-unti naming binalik ang ligiron kasi as we see, mga kabataan ngayon, sir, more on gadgets, cellphones. Ipinapakita namin ito na meron pang laro para sa mga kabataan na gumamit ng lakas. Sa extreme sport din natin may iwasan na magkaroon ng mga injuries, mga pasa, mga galos, but not grabe, sir. Kung ang mga taga-Negros Oriental ay may ligiron, may pantapating scooter mga kababayan nating Ifugao. Ano ang tawag dito? Kuya Kim! Ano na?
Ito ang traditional scooter ng mga Ifugao na gawa sa hardwood. Gaya ng ligiro ng mga taga Negros Oriental, ang kanilang mga scooter gamit din nila noon para mas mabilis na maibaba mula sa bundok papunta sa bayan ng ang kahoy at inanin nilang palay. Kinakarera nila ito tuwing Imbaya Festival habang suot ang kanilang mga tradisyonal na kasuotan. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang mayalab. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Asia's multimedia star Alden Richards at President Nadine Lustre collab? You heard it right! Sa unang pagkakataon kasi magsasama ang dalawa sa pinakamamalaki ng pangalan sa showbiz para sa pinakabagong series na Love, Siargao. Ang mga aabangan dyan, ichichika ni Athena Imperial. Nakakapanghalina ang ganda na perfect sa adventure seekers at nature lovers. Yan ang isla ng Siargao sa Surigao del Norte. Ika nga ng maraming local at international tourists, may magic ang lugar na kumpleto sa ingredients for a perfect getaway. Kaya di nakakapagtaka na kasama ang Siargao sa top 10 islands in Asia ng isang US-based luxury and lifestyle travel magazine last year. Di lang kasi patok sa mga surfer ang Siargao, nagbibigay rin ito ng kapayapaan sa mga nagnanais ng mental break mula sa ingay at gulo ng Maynila. Pero narinig nyo na ba ang Siargao Curse? Sabi nga ng mga nabighani ng Siargao, bago ka pa tumapak sa isla, ihanda mo na ang sarili mo dahil hindi mo na raw gugustuhing umalis. Bakit kaya? Dito iikot ang bagong series na Love, Siargao na pagbibidahan ni na Alden Richards at Nadine Lustre. Gaganap si Nadine bilang si Cara o si Caitlin De Leon na nahalina sa isla at nagdesisyong manirahan doon. Si Alden naman si Joe Calderon na napadpad sa Siargao para hanapin ang sagot sa tanong na nag-iwan ng pilat sa kanyang puso. Nagkatrabaho kami with different campaigns lang, maliliit na projects lang eh. And looking back din sa mga nakatrabaho ko in the past, parang I really wanted to work with Nadine kasi of course I usually see her works in terms of movies and series, tapos on how she is as a person. Maganda yung kwento and it talks about, the beauty of Siargao and the beauty of its people as well. Maganda po kasi yung intention ng project. Kaya I think talagang good vibes lang. Si Nadine na lagi sa isla ikinuwento kung paano siya napamahal sa Siargao. Open lang pala na From COVID. from COVID. So people who are vaccinated could travel na. So Siargao was really the first destination that we wanted to go to kasi we have friends that have been living there for a while. And then, alam mo yung weird doon na sa kotse, pag-land namin, nasa sasakyan kami, tumitingin lang ako sa labas, sa metana. Sabi ko talaga sa friends ko, Dito na ako. You know what, I honestly feel like I could live here. Si Alden naman, nakabisita na sa Siargao pero 2 araw lang siya roon. Grabe, ang bilis mo lang pala. But I was able to really get a grasp of why the Siargao Curse is a well-known saying dun sa area because there's something about the people, there's something about the place itself, and there's something about this feeling that you have once you step into the island na parang niyayakap ka niya ng buo. And I think that's one thing also and one of the reasons why yung mga ilan sa mga kakilala natin sa industriya chose to settle there. Yeah. Kasi Example, me. si Nads. Kasi kumbaga parang it's meron siyang konsepto ng home away from home. Nagdaos na ng ceremonial signing of partnership ang View Philippines, Viva Communications Incorporated at GMA Network Incorporated para sa romantic comedy series. Dinaluhan ito ng mga executive ng 3 industry giants at ng production heads sa pangunguna ni na Vicente Alejandro Siquia, Country Manager ng View Philippines, Vincent Del Rosario, President and COO ng Viva Communications Incorporated, at Attorney Annette Gozon Valdez,
Senior Vice President ng GMA Network Incorporated. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Muling pinatunayan ni Pinay tennis star Alex Ayala ang kanyang galing nang matalo sa ikalawang pagkakataon si Paris Olympic silver medalist Donna Vekic. Wagi si Ayala sa score na 6-3, 6-4 sa kanilang rematch sa Kuyong Classic, isa po yung exclusive invitational tennis event bago ang Australian Open na unang beses lalahukan ni Ayala. Unang tinalo ni Ayala si Vekic sa 2026 ASB Classic Round of 32 sa New Zealand nito lang ding Enero. Sinuyo din ng NBI ang Manoy Farm ni Atong Ang sa Lipa, Batangas. Pero bigo siyang makita roon. Panawagan ng NBI sa kanyang kampo. Isuko na ang negosyante. Nakatutok doon live si John Consulta. John! Emil, pinasok ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI ang mga properties ng negosyanteng si Charlie Atong Ang sa may bahagi nga ng Batangas at Laguna. Kabilang dyan, Emil, ang farm na nasa aking likuran dito sa Lipa, Batangas. Pagdating sa gate ng Umunoy Farm ng negosyanteng si Charlie Atong Ang sa Lipa, Batangas, pumasok ang NBI at kinausap ang mga bantay. So meron kaming warrant of arrest dito ng issue ng branch 26 na Santa Cruz, Laguna para sa kay Charlie Chu Hai Ang alias Atong Ang. Unang pinasok ang isang malaking bahay sa may gate ng compound. Inisa-isa ang mga kwarto. Mga kwarto ng anak ko naman. Pero hindi nakita si Ang. Hindi rin siya nakita sa isang malaking gusali sa compound. Sa pag-ikot ng mga ahente sa loob, nakita ang mga alagang panabong na manok, 2 helipad at malawak na open ground. Mga kapuso, may lawak na mahigit 30 hektare daw itong property na ito na pagkamay-ari ni Charlie Atong Ang. At dito sa aking likuran ay mayroon pang mga panabong na mga manok na patuloy na inaalagaan. So sa mga oras na to, ongoing yung pagpasok sa mga kwarto ng NBI para tiyakin na walang kwarto na hindi masisilip. Kaugnay nga ito sa kanilang pag-iimplementa ng arrest warrant laban sa grupo ni Charlie Atong Ang. Nang makuha na po ng ating mga operatiba ang warrant of arrest from the Regional Trial Court sa Santa Cruz, Laguna, ang ating pong NBI Director ay agad na nag-dispatch ng mga operatiba dito po sa Metro Manila offices, pati na rin po ang mga opisina namin sa Batangas, sa Laguna, sa Cavite para po ma-serve ang mga warrants. We have yet to receive updates from the operatives kung anong status ng ginagawang implementation at pagsaserve ng warrant. Panawagan naman ng NBI sa kampo ng negosyanteng si Atong Ang. Nakakasiguro kami na mayroon ng mga abogado, si Mr. Ang at ang iba pang akusado na nagtatrabaho para sa lahat ng kinakailangan dito sa kaso na ito. Siguro pwede nilang gamitin o i-consider na option ay ang pagsuko sa NBI o kaya pwede rin namang gawin sa Philippine National Police. Emil, sa mga oras na ito, nakaalis na nga yung puwersa ng NBI na pumasok dito sa loob ng farm. Subalit sa ating impormasyong nakalap ay sumuko naman ang 7 tao, mga sibilyan nito, sa puwersa ng CIDG Batangas kaninang 1:00 ng hapon dito sa Lipa. At ito dahil nga kasama sila sa warrant of arrest na inilabas ng Santa Cruz RTC na may kognayan sa kaso ng missing sa Bongeros. Yan mo na latest muna rito sa Batangas. Balik sa Emil. Maraming salamat, John Consulta. Sa address naman ni Atong Ang sa Pasig, hindi agad pinapasok ang mga pulis na magsisilbi ng arrest warrant laban sa negosyante. Kinailangan pa nilang maglatag ng hagdan para makapasok. Nakatutok si Oscar Oida.
Bagyang nagkaroon ng tensyon ang paghahain ng warrant of arrest ng PNP-CIDG sa address ni Charlie Atong Ang sa Pasig City. Ito yung inisyo ng Santa Cruz Laguna RTC Branch 26 laban kay Ang at 17 iba pa para sa kasong kidnapping with homicide at 3 kaso ng kidnapping and serious illegal detention, kaugnay ng kaso ng mga missing sa Bungeros. Noong una, hindi agad pinapasok sa nasabing bahay ang mga tauhan ng CIDG. Ito, warrant of arrest. We will implement it whether you like it or not. Okay? Kahit pa sinasabi niyong wala siya dyan, how can we be sure na wala siya dyan? Lumipas pa ang ilang saglit. Guard! We'll be giving them 10 minutes kung ayaw nila tayong pagbuksan, i-implement natin yung warrant of arrest. Pati sila aarestuin namin. Maya-maya pa, naglatag na ng hagdan ang mga pulis. Palapasin mo na ulit. Hanggang sa dumating ang isang nagpakilalang abogado ni Ang. Attorney Acosta. Ma'am? Yes po. Ma'am? Yes po. Colonel Giagi from CIDG. Hold on. Can I just come in first before you go in? Please? Thank you. I hope we have an orderly conduct here, okay? Pagkalipas ng ilang minuto, Nagpakilala naman kami, maliwanag yung pakay namin. Dito yung registered address niya. Pinakita namin yung warrant of arrest. So, andito lang yung abogado nila. I'm giving them 10 minutes, sir. With or without their consent, papasukin ko. Dadalhin ko pati yung lawyer nila. Pati lahat ng tao na nasa loob for obstruction of justice. Sir, last 5 minutes po, ma'am. kalaunan, pumayag ang abogado ni Ang na papasukin ng mga pulis. Meron naman tayong body-worn camera, meron pa tayong alternative recording devices. I will assure you, nothing will happen. Alright, may I get a list of all who will be coming inside, please? And may we ask for the IDs also, please? Ma'am, pinapatagal lang natin ng ma'am. Hindi naman, I just want to make sure na everything is in order. Halos isang oras din sa loob ang 4 na pulis at isang taga-barangay, pero bigo silang matunton si Ang. Gayunman, tinanggap ng abogado ni Ang warrant of arrest. Sa to say, wala po tayong nakita dito. Hinalughog po natin lahat ng pwede niyang pagtaguan, no? Mula sa basement up to the highest floor. Even yung rooftop is inakyat namin. So wala tayong nakita as to presence ni Charlie Atong Ang. But hindi nagtatapos dito. Lahat ng pwede niyang pagtaguan, lahat ng properties niya na alam namin na pwede niyang pagtaguan or kung saan siya pwedeng manatili ay pupuntahan ng ating kapulisan. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Pag-aresto kay Atong ang hiling ng mga kaanak ng iba pang nawawalang sabongero. Kahit pa iba ang kanilang kaso sa mga kasong nauwi sa pag-i-issue ng arrest warrant kay Ang. Nakatutok si JP Soriano. Pigil sa pagdiriwang ang ilang kaanak ng mga nawawalang sabongero sa utos na ipaaresto si Atong Ang kaugnay ng ilang kaso. Masaya kami pero there's no reason to celebrate yet kasi as of today, hindi pa naman nakukuha natin si Atong Ang. It's a warrant of arrest. Magandang movie to pero yung ultimate dyan is makukuha ba natin today. Para pa lang sa mga pagkawala ng mga sabongero sa Santa Cruz, Laguna, ang pagpapaaresto kay Ang at ilan pang akusado. Iba pa ang para sa kapatid ni Charlie na si John Lasco na dinukot sa San Pablo, Laguna noong August 30, 2021. Nakuhanan pa sa CCTV ang pagdampot kay Lasco na master agent ng online sabong company ni Ang. Positibo siyang kinilala ng kanyang mga kaanak sa videong ibinahagi ng pangunahing testigo sa kaso na si Don Patidongan. Mensahe ng mga kaanak ni Lasco kay Ang. Sumuko na po kayo. Sumuko na kayo kasi sinabi nyo naman na wala kayong kasalanan. Dito nyo patunayan kung talagang wala kayong kasalanan. Napakarami nyo pong abogado, napakarami pong magdidepensa sa inyo. Actually, sa totoo lang, ang ganda ng laban nyo. Binigyan kayo ng pagkakataon para sumuko, idepensa ang sarili nyo. Pero yung mga kaanak namin,
bigla na lang silang nawala. Wala silang pagkakataon, i-depensa yung sarili nila. Pero sige lang, laban kami. Ayon naman sa kaanak ng iba pang missing sabungero. Pero kulang pa dahil lang gusto natin lahat ng sangkot mapanagot din. So ayon dun sa testimonya ni Don Patitungan, ang gusto ng pamilya, gusto natin, lahat ng nandun sa pinangalanan na alpalis na tinatawag, ma-indict din sana. Bukas inaasang harap sa media mga kaanak ng iba pang missing sabungeros. Sabay sabing umaasa silang madaragdagan pa ang mga ipaaresto ng korte. Lalo pat nagsumiti raw sila ng mga karagdagang ebidensya laban sa mga nasa likod ng missing sabungeros. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras. Nasunog ang bahagi ng opisina ng DPWH Cordillera Administrative Region sa Baguio City. Napaulat ang insidente kaninang pasado alas 5 ng hapon. Hindi naman ito nagtagal. Nagdeklara rin ng fire out ang Baguio City Fire Station bago mag-alas 6 ng gabi. Ayon naman sa DPWH, fully secured na ang pinangyarihan na sunog at wala namang nasaktang mga empleyado. Nakikipag-ugnayan daw sila sa BFP at lokal na pamahalaan para matukoy ang mitya ng apoy. Hindi na maitago ng Filler Army ang excitement dahil after 10 years ay magko-concert muli rito sa Pilipinas ang global K-pop superstar na BTS. Makichika kay Aubrey Carampel. Nagbabalik ang global K-pop superstars na BTS. Ngayong tapos na ng mga miyembro nitong sina RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V at Jungkook sa kanilang military duties. Ngayon, lighting up like a dynamite ang sunod-sunod na pasabog ng grupo para sa ARMY. Bukod kasi sa kanilang upcoming album, inanunsyo rin ng BTS ang kanilang world tour kung saan kasama ang Pilipinas. To top it all, hindi lang isa kundi 2 araw ma-experience ng Pinoy fans ang na-miss nilang Purple Ocean this March 2027. Masayang-masaya ang ARMY lalo 2017 pa noong huling nag-concert dito sa bansa ang BTS. Kabilang sa mga nagpahayag ng kanilang excitement ngayon pa lang ang mga kapuso ARMY gaya ni Shaira Diaz at Megan Young. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. DM o direct message sa social media ang nagsimula ng bagong spark sa love story ni Carla Abellana at ng kanyang high school sweetheart na si Dr. Reginald Santos. Pero may siniguro muna si Carla bago sumugal sa pagmamahal. Alamin kung ano sa chika ni Aubrey Carampel. Happy and blooming wife. Ganyan ang aura ni Carla Abellana nang magpa-unlock ng interview sa GMA Integrated News for the first time as Mrs. Santos na. Private ang naging wedding ni Carla with Dr. Reginald Santos sa Alfonso, Cavite bago matapos ang 2025. Parang high na high ka pa from the wedding. Andun pa rin yung excitement, yung adrenaline. Kinasal na ako before, very showbiz yung wedding. Di ba? Lahat naman ng katrabaho, ng kaibigan, ka-close sa showbiz. Parang kabaliktaran. Kasi unang-una gusto namin intimate yung wedding and very private lang siya. And pangalawa, dahil siya very private din na tao, very as in non-showbiz. First love daw ni Carla si Doc Reginald noong high school at nag-reconnect lang nang biglang nag-message sa kanya. One Christmas, when was that? Siguro mga 2022 or 2023 po na Christmas. Just after the pandemic. Out of the blue, nag-greet lang po siya through private message po on social media ng Merry Christmas, Happy Holidays. Nagkita raw sila ulit nang dalhan siya ng gamot nung siya ay nagkasakit. Nung nagkita kami ulit after more than 20 years, parang walang lumipas na panahon. Parang nakita ko kung sino yung kilala ko noon. As in, same person. Pagkasama ko siya, very peaceful, very kalmado. Tapos nakakapagbiruan kami na walang judgment. Tapos yung talagang, as in, nag-jive yung personalities namin right away. Ika nga nila, beautiful things take time kaya ilang buwan pa raw ang lumipas bago napapayag si Carla na sumugal at bigyan ng chance ang kanyang first love. Of course, time heals all things, di ba? Hindi lang naman time ang lumipas, kumbaga,
ang dami kong pinagdaanan para mag-improve, para matuto, para mag-heal. So, I guess, malaking factor yun talaga. Kasi kung, let's say, napaaga yung pag-reconnect namin dalawa or what, di ba? Iba yung kalalabasan. So, I think yung timing talaga. Kasama sa immediate plans ngayon ng newlyweds ang kanilang honeymoon sa Europe at syempre ang pagbuo ng kanilang pamilya. And hopefully, di ba, makapag-start na kami mag-build ng family if God permits. Yun ang focus bilang, of course, the clock is ticking din, di ba? Magpo-40 na ako this year. Dahil nagpa-freeze na rin siya ng eggs, kino-consider din nila ang in vitro fertilization. Let's say, hirap man kami na mag-conceive naturally, at least merong ganung backup, merong ganung option. Sa part 2 ng one-on-one interview ko kay Carla, marami pa siyang ikukwentong kilig happenings bago ang palitan nila ng I do. Stress siya noon, parang hindi siya mapakali kasi hinahabol niya yung oras ng sunset, sa magandang view. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings.